Magandang umaga mga kapatid. Nilulugod ko lang ang pagkakahagi sa Barangay Kristi. Ngayon ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna sa ating kaunliyong umaga is Reverend Father Gerald Willis. Magsitayin po tayo. Ngayon ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna sa ating kaunliyong umaga is Reverend Father Gerald Willis. Magsitayin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ngayon mga kapatid, pakinggan natin sa Ebanghelyo mamaya ang batas ng pag-ibig at ang aral sa pagiging Kristiyano. Pag-ibig ang unang sukatan dahil dyan din nakasalalay ang ating kaligtasan. Upang tayo maging karapat-dapat gumawa sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ito, ating gunitingin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang hingan namin kapatawaran. Panginoon Hesus, tinuruan mo kaming mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ngunit bahagya lamang namin siyang minahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Panginoong Isus, tinuruan mo kami mahalin ang aming kapwa, kaya ng pagmamahal mo sa amin. Ngunit malimit din kami nagkukulang. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoong Isus, tinuruan mo kaming pag-isahin ang pagmamahal namin sa Diyos at sa kapwa. Ngunit malimit namin pinagsasalungan ang isa't isa. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo ng ibang bayan din kayo sa Egypto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulong.
kapag siya'y dumaing sa akin. Diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na iyon. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't maging uwalan kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumagan sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay
kumalat sa lahat ng tao. Ano ba at hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsalita tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin niya siya. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsalita tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman, Father. Napakahirap naman pag-usapan ang pag-ibig. Alam niyo, unang-una, pag maririnig niyo yung pag-ibig, sabihin siguro natin, ay, ayan na naman. At bukod pa din dyan, kaya gano'n na lang ang reaction natin minsan, sa isip lang siguro, no? Ay, itong salitang pag-ibig, ang isa sa mga pinaka-abusadong salita sa lengguwahe ng kahit anong bansa, hindi ba? Pag sinabing pag-ibig, ang nasa isip ng ba natin ay pag-ibig na romantiko. Ito lang ba yung pag-ibig sa pagitan ng magulang sa kanyang anak o sa dalawang magkaibigan, sa dalawang magkasintahan? Madalas ang pananaw natin sa pag-ibig sobrang limitado. Pero alam niyo, mas malalim pa ang kahulugan ng pag-ibig kaysa dyan.
At kadalasan, itong bagay na ito ay hindi natin lubusang nauunawaan. Pero, bakit pag-ibig? Bakit hindi disiplina? Bakit hindi kabanalan? Hindi ba? Bakit hindi awa? Bakit pag-ibig? Kung nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig, pag-ibig din ang rason kung bakit niya tayo iniligtas. Dahil ang Diyos, pag-ibig. Nakakahulugan na dapat natin siyang tularan. Di ba sinasabi madalas, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Maging kang ganap tulad ng iyong Ama sa langit na siyang ganap. Ngayon, bakit ang batas ng pag-ibig ang naging pinakamahalaga? Ito yung sikreto. Sa pag-ibig, nagmumula ang lahat ng kabutihan. At ang ikalawang sikreto, ang kakulangan ng pag-ibig ang siyang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Kaya ngayon yung pag-ibig na yan nangingibabaw. Yan ang nagiging batayan. Yan ang nagiging sukatan. Napakahirap na hamon ang pagmamahal. Kasi tingnan ninyo, hindi ba? Yan ang nagiging problema. Pag tingnan mo yung kapwa mo, mahirap maghanap ng mga katangiang kamahal-mahal o kaakit-akit. Hindi ba? Kaya napakahirap magmahal. Pero ang kakulangan niyan, pagmamahal na yan, ang pinagmumulan ng kasakiman at lahat na ng kasamaan. Bakit nga ba? Kasi tingnan mo, pag wala kang kakayanan na magmahal, sabihin mo, okay lang nasaktan ko siya, hindi ko naman siya mahalin. Okay lang nagawa ko siya ng masama, hindi ko naman siya mahalin. Okay lang nasiraan ko siya, hindi ko naman siya mahal. Okay lang napabayaan ko siya, hindi ko naman siya mahal. Hindi ko siya kaano-ano. Ang kasamaan, nag-uugat sa kakulangan ng kakayanan na magmahal sa Diyos at kapwa. Ngunit hindi mo pwede ialay ang anong bagay na hindi mo natatanggap. Yan ngayon ang isa pang masaklap na katotohanan. Hindi ba? Mahalagang tanggapin mo muna ang isang bagay bago mo siya mag-ialay. Paano ka mamimigay halimbawa ng pera sa nangangailangan kung ikaw mismo ay kapos? O ano bang material na bagay, hindi lang pera? Gayon din ang pag-ibig. Hindi ka pwedeng magmahal ng lubusan kung ikaw mismo hindi nakatanggap niyan. Kaya tingnan natin yung bilang halimbawa, yung mga broken families. Pagka dyan umatake ang kalaban, malalim ang kanyang ginagawang hidwaan. Lalo na sa komunidad ng Kristiyano. Yung mga ganyang klaseng pamilya, dyan minsan nagkagaling yung mga nagiging problematic na mga kapatid natin. Sa pagiging Kristiyano, ang tunay na batayan ay pagmamahalan. Pero ito'y nagsisimula sa pamilya at kamag-anakan. Ngunit ito'y dapat mag-umapaw sa tanan. Hindi pwedeng eksklusibo lang. Sasabihin natin, Father, kung love lang naman ang pag-uusapan, hindi ako nagkulang dyan eh. I love my family. Lubos-lubusan kong pinakangalagaan at inaaruga ang lahat ng miyembro ng aming pamilya. Amen. Charity begins at home. Pero hindi pwedeng doon ka lang mag-umpisa at magtapos. Maliwanag na dapat ka magmahal sa kapwa. At pag sinabing kapwa, hindi nakakahulugan yun doon lang sa loob ng iyong pamilya. Pero pag minahal mo ang tanan, ito'y pagpapatunay na ang iyong pag-ibig, Diyos ang inuugatan. At yun na yung napakabigat na hamon. Ang kapwa mong mahalin, hindi lamang sa katugo, manggagaling. Kundi kahit hindi mo kakilala, dapat mong mahalin. Paano mo mamahalin ang lahat? Sabihin natin, Father, imposible naman yun. Hindi ko kayang mahalin lahat. I cannot spread myself too thinly. Hindi ba sasabihin nila? Kasi pagka sabihin ng lahat, hindi kakayanin. Hindi ba hindi nga tayo magkakakilala dito?
Paano ko kayo mamahalin lahat? Ganito lang yung kasimple. Hindi mo mamahalin, hindi mo kayang mahalin ng buong mundo. Hindi mo kayang, o hindi mo dapat maging eksklusibo. Pero ang sino ang iyong makakasalamuha sa pang-araw-araw, dapat mahusay ang iyong pakikitungo. Yun lang po, mamahal na yun eh. Ngumiti ka lang, bumati ka lang, makipagkamayan ka lang. Yun lang, maipapahayag mo na ang iyong kagandaang loob. Kahit hindi ka makagawa sa kanya ng lubusang tulong. Pero gaano kahalaga ang pag-ibig? Yan ba ay pwede natin sabihin of second importance lamang? Not of primary importance? Hindi. Sobrang mahalaga siya. Bakit sobra? Kasi kung hindi ka magmahal, wala kang kaligtasan. Merong kasabihan na sinasabi si St. John of the Cross, si San Juan de la Cruz. In the evening of life, we will all be judged by the quality of our love. Sa tabing hapon ng buhay, tayong lahat ay huhusgahan sa kalibre ng ating pagmamahal. Tandaan, sa pagiging Kristiyano, pag-ibig ang unang sukatan. At dyan din nakasalalay ang ating kaligtasan. Amen. Magsitayo po tayo para awitin ang pagpapahayag ng pananampalataya. Pakumbabang hilingin natin ang kailangan nating tulong para tayo'y magmahal ng gaya ng turo sa atin ni Kristo sa salita at sa halimbawa. Kaya pagkatapos ng bawat petisyon natin pong itugon, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa. Nawa, siya'y tuwirang maging pampasigla para mahalin natin ang Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at iba pang pinunong espiritual, nawa,
Sila'y lagi nating maging inspirasyon sa pagpapakita nila ng pag-ibig sa Diyos at sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at katikista, nawa, manguna silang magsabuhay ng mga pagpapahalagang itinuturo nila sa kanilang mga anak at estudyante. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Para sa ating mga anak at kabataan, nawa, maunawaan nila ang tanging paraan para mapaganda ang ating mundo ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa gaya ng turo sa ating Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Para sa mga bilanggo, nawa, ang buhay sa pigitan ay maging pagkakataong makatagpo nila si Kristo, pagsisihan ng kanilang pagkakasala at patuloy na malasak ang pag-ibig at habag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Para sa mga masipag na kalahok sa pagkalinga sa mga bilanggo, nawa, patuloy silang magsikap para sa paghilom at katarungan sa buhay ng mga bilanggo at mga biktima ng mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Tahimik natin manalangin ang ating mga bansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo kami. Panginoong maawain natin sa iyo, natulungan mo kaming maunawaan na ang nararapat na sukatan ng pagmamahal ay pag-ibig na walang sukat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsusupo tayo.
Tuhayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Kaya namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Dapat siya salamat. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang ay mamunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nananigat ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masabi ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawig ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsidayo po tayo. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simba ang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming natimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
sapagkat sa iyo ang magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkapalisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang biging. Panginoon, hindi ka Araw-araw pagmamahal sa iyo, ngunit sa isang yan ay gagaling na ako. First row po.
tayo at aming gasarin. National Prayer for the Philippine Christians. God of mercy and compassion, we come to you in our need and lift up to you our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every invocation, we say together, bless your church, Lord. That we may be faithful to the Pope, the vicar of Christ in the earth. That we may be eager to meet and listen to Pope Francis. That we may be compassionate with the poor and the needy. That we may be merciful with the weak and the lost. That we may humbly confess our sins and return to God. That we may frequently and devoutly receive Holy Communion. Let us pray. God our Father, we are all your children. Make of us a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and heroism through Christ our Lord. Amen. Magsilayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginagana ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay linggo ng kamulatan sa mga nasa kulungan or Prisoner Awareness Week. Hindi ba lahat tayo ay nasa kulungan? Lahat tayo ay bihag sa kasalanan. Pero ang maganda po niya, tulad ng isang pintuan, kung merong magliligtas sa iyo sa iyong pagkakakulong mula sa labas, ang magaling yung tagapagligtas, yung nasa loob, kailangan din naman merong kanyang parte. Tutulungan niya yung nagbubukas ng pintuan upang siya'y maliligtas. Hindi pwedeng wala ka ng ginagawa. At ang sikreto dyan, kung pag-ibig nung nagliligtas ang siyang tutulong sa atin, dapat meron din tayong parte. Gusto niya magmahal din tayo. Dahil lahat tayo, bagaman bihag ng pagkakasala, lahat tayo ay bihag sa loob ng puso ni Jesus. Lahat tayo mahal niya. Kaya tandaan, ang bilang isang Kristiyano, ang tunay na pag-ibig ay may sukatan. Dapat ito rin ang maging batayan ng ating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ipagdiwan natin ang banal na Eucharistia. Umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng muling nabuhay na Jesucristo. Salamat sa Diyos.